Vice President Sara Duterte showed up alone at the House today for the OVP budget hearing. Telling us about it is mobile journalist Amy Atienza. Good afternoon, Amy. Go ahead. Yes, good afternoon, Lord Denise. Kaninang umaga ay nagsagawa na ng budget deliberations ang Office of the Vice President kasama ang House Appropriations Committee. At kanina nakita sa presentasyon ni Vice President Sara Duterte mismo na 902.8 million pesos lang ang hinihiling ng opisina ni VP Sara sa Kamara para nga sa kanilang budget next year. Kabilang nga dito yung isa sa mga flagship program nila na pagbabago campaign kung saan magbibigay sila ng school supply sa halos 200,000 students, pati na rin magkakaroon sila ng around 1 million seedlings daw para sa kalikasan. So ang budget niya nasa around 100 million pesos. Pero kanina naging mabilis lang din naman ang usapin sa budget ni Vice President Sara Duterte. Dalawang minority members lang ang nagtanong. So isa na dyan si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, kung saan nga tinanong niya, kinuwestiyon niya si VP Sara patungkol naman dun sa travel expenses. At yun na nga nabanggit ni VP Sara na wala daw public funds na ginamit sa kanyang travel expenses at inisa-isa niya rin yung mga travels niya from July 2024 to July 2025, kung saan nga nakita na pabalik-balik lang siya sa Japan, Netherlands, pati na rin sa ibang bansa sa Europa. At nasabi niya rin na lahat ng travels niya, lahat ng alis niya dito sa bansa ay may pahintulot o may travel authority from the Office of the President. Naging mabilis din ang talakayan dito dahil tinanong naman ni Attorney Rene Co, which is Kabataan Party List Representative, ay patungkol lang din talaga sa travel expenses ni VP Sara na kung maalala din natin sa report, sumabot na ng higit 20 million pesos for international and domestic travels niya for this year. So yun yung naging question. At ang nakakatawa actually kanina, natanong pa ni VP Sara si Attorney Rene Co kung may kaugnayan daw ito kay Representative Zaldico na nadadawit niya sa flood control projects. Pero mariin din naman itinanggi ni Attorney Rene Co ang relations niya dahil hindi daw sila related in any way. Yun lang sa ngayon, Amy, Lord Denise. Hindi ba na nasabihan itong si VP Sara na for someone who's asking for money, medyo sabihin natin hindi polite o hindi magalang na gesture yung pagtatanong na gano'n, ha? Yes, actually, pero dahil nga sabi na rin ni Attorney Rene Co, hinayaan niya na lang din kasi kaya niya naman daw sagutin at i-deny na yun nga, wala silang familial relations ni Representative Zaldico. At kanina ka sa ambush interview kasama yung House Media, na kwento pa ni VP Sara na hindi niya na raw binanatan. So, kumbaga, subtle pa yung approach niya kay Representative Tino at Representative Co nung nag-interpolate sila sa budget deliberation. So, yun yung sabi ni VP Sara na hindi niya na binanatan dahil mas magiging mainit daw ang usapin ng budget nila ngayong araw kung ginawa niyang banatan yung dalawa. Dapat pala magpasalamat sila, magbibigay ng card, thank you card, gano'n, ano? Pero Amy, sino ba yung nagli-lead nung sinong grupo o sino ba yung nag-chair nung committee na yon at wala bang say? Kanina, actually, ang nanguna na nga sa pagsasalita dito sa budget ng Office of the Vice President ay si OVP budget sponsor, pati na rin si Appropriations Vice Chairperson Representative Jose Alvarez. At nung umaga, actually, nilinaw niya na totoo naman daw na siya mismo yung nag-decide na ma-defer ang budget deliberations ng OVP kasi supposedly Friday natin makikita ang budget deliberations ng OVP pero na-move nga ito for today dahil na nga rin na ASEC lang yung pwedeng pumunta nung araw na yon. So, oo. Okay, yes. Yung budget naman ng DPWH, alam ko dapat binigyan hanggang Monday, di ba? Tama ba ang extension? Yes, kahapon, inabangan din natin. So wala din naman tayo nakuhang news regarding that dahil ang naging malaking usapin din dito sa House of Representatives kahapon ay yung mga statements nga ni Kiko Barzaga at yung gusto ni Representative Ronnie Puno na mag-file ng unethical complaint dito kay Kiko Barzaga.
Pero so far, nasabi din naman dito sa Kamara na tuloy naman daw ang magiging budget deliberations ng DPWH, which is nakaset bukas. Yes or no lang, Amy, totoo ba na umikot daw itong si Kiko Barzaga asking for support? Mamaya na ba? Sorry po. Okay. Thank you for the update. Mobile Journal, Amy Atienza.